Gandang umaga mga bata! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang Pananalig sa Diyos, Aking Sandigan. Matapos ang module na ito, inaasahang na ipapaliwanag mo kung bakit mahalaga ang may pananalig sa Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, ating munang subukin. Panuto, iguhit ang masayang mukha kung ang mga sumusunod ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananalig sa Diyos at malungkot na mukha naman kung hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, naniniwala si Ana na makapagtatapos siya ng pag-aaral sa kabila ng kahirapan sa buhay sa tulong ng Buong Lumikha. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pangalawa, madalas na magpaiwan sa bahay si Lota sa tuwing magsisimba ang kanyang buong pamilya. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pangatlo, tinanggap ng maluwag sa dibdib ni June ang pagkawala ng kanyang mahal sa buhay dahil sa iyon ay kaloob ng Diyos. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Pang-apat, iniiwasan ni Lisa ang pagsama sa proyektong pangsimbahan dahil hindi natupad ang kanyang kahilingan sa Diyos. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Panglima, malalagpasan natin ang ating mga pagsubok sa buhay kung may pananalig sa Diyos. Ang tamang sagot ay Panglima, malalagpasan natin ang ating mga pagsubok sa buhay kung may pananalig sa Diyos. Ang tamang sagot ay masayang mukha. Magaling mga bata! Sa araling ikalawa, pananalig sa Diyos, Aking Sandigan. Ikaw ba ay nananalig sa Diyos? Bakit nga ba mahalaga ang manalig sa Kanya? Mahalaga ang pagkakaroon ng pananalig sa Diyos dahil ito ang nagiging daan ng ating pagiging mabuting mamamayan. Ito din ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng lakas at tibay ng loob na siyang bumubuhay ng ating pag-asa upang patuloy tayong lumaban sa mga hamon ng buhay. Napagmasdan mo na ba ang bituin sa kalangitan? Ano ang pakiramdam habang pinagmamasdan mo ang mga ito? Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung sino ang lumikha ng mga ito? Patunay lamang ito na mayroon Diyos na siyang may likha ng lahat ng nasa mundong ibabaw. Tunang ngang kamangha-mangha ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin ito masusukat sapagkat siya ay walang katulad. Pansinin mo ang galaw ng mga planeta sa kalawakan, maging ang araw at ang buwan na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag. Ang lahat ng ito ay hindi lamang nagkakataon o ginawa ng sinumang tao. May Diyos na siyang lumikha ng lahat ng magagandang bagay sa mundo. Sa araling ito ay papaliwanag natin kung bakit mahalaga ang may pananalig sa Diyos at ang kabutihang dulot nito sa ating buhay. Pero bago tayo tumuloy sa ating talakayan, balikan muna natin ang ating pinag-aralan nung nakaraang linggo. Panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pananalig sa Diyos at mali naman kung hindi. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, tuwing linggo ay nagsisimba ang Pamilya Santos. Ang tamang sagot ay tama. Pangalawa, nananalangin si Gina na hindi na maulit ang pagbaha sa kanilang lugar. Ang tamang sagot ay
Tama. Pangatlo, naniniwala si Kapitana Laura na lilipas din ang pandemya at magiging normal din ang lahat, kaya wala siyang sawang tumutulong sa kanilang nasasakupan na apektado nito. Ang tamang sagot ay tama. Hindi matanggap ni Laika na hindi siya nakapasa sa pagsusulit, kaya naman lalo na siyang tinamad sa paggawa ng kanyang aralin sa paaralan. Ang tamang sagot ay mali. At panghuli, sama-samang nagdasal ang buong mag-anak na Carlos sa paggaling mula sa malubhang karamdaman ng kanilang amang may sakit. Ang tamang sagot ay tama. Magaling mga bata. Atin nang tuklasin. Ngayon mga bata, halika at samahan akong basahin ang isang kwento na kapupulutan ninyo ng aral. Ihanda ang sarili at tayo ay bumasa. Ang kwento ay pinamagatang Sa Piling ni Lola na isinulat ni Julian S. Torres. Ako si Rosana. Lumaki ako sa piling ng aking mahal na lola, na si Lola Bilen. Si Lola Bilen ay isang relihiyosa. Marami kaming santo sa aming tahanan. Nariyan ang mahal na birhen na laging binibilhan ni Lola ng sampagita. Gayun din ang Kristong Hari na nakagalakan sa altar ni Lola. Siyempre, mayroon din kaming puon ng Santo Niño na lubos kong kinalulugdan. Sa lahat kasi ng santo, siya ang may pinakamaamong mukha para sa akin. Tuwing ika-6 ng hapon, ito ang oras ng aming pagdarasal ng rosaryo. Sa aking murang pag-iisip ay natuto na akong magdasal at magtiwala sa Panginoong Diyos. Umaabot kami ng 1 oras sa pagdarasal ng rosaryo. Pagkatapos nito ay magbabasa kami ni Lola ng Biblia. Napakarami ko talagang natututunan kay Lola. Kahit ako'y ay bata pa lamang, nakatatak na sa aking isipan ang mga salita ng Diyos. Unti-unti kong nalalaman ang kahalagahan ng pananalig sa Kanya. Masaya na ako sa ganoong tagpuan sa aking buhay. Hanggang sa isang araw ay nagkasakit ako. Nagkaroon ako ng malubhang karamdaman. Ayon sa doktor, ako ay mayroong sakit na leukemia, kanser sa dugo. Hindi ako pinabayaan ni Lola. Siya ang palaging nariyan para sa akin. Bagamat ako ay may sakit, panatag ako sa piling ni Lola. Hindi siya nawala ng pag-asa. Nanalig siya sa kapangyarihan ng Diyos na ako ay gagaling pa. Kahit kami ay nasa ospital, patuloy pa rin ang pagrorosaryo at pagbabasa sa akin ng Biblia ni Lola. Hanggang sa isang araw ay dinidig ng Diyos ang aming panalangin. Gumaling ako sa aking malubhang karamdaman dahil sa aming pananalig sa Diyos. Salamat kay Lola at syempre sa Panginoong Diyos at nakaligtas ako sa malubhang karamdaman. Ang Diyos ay napakabuti, lalo na sa taong hindi nakakalimot sa Kanya. Kailangan lang nating magtiwala at manalig sa Poong May Kapal, purihin ang ating Panginoong Diyos. Mula sa kwentong inyong binasa, sagutin ang mga sumusunod na katanungan, isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Para sa unang bilang, tungkol saan ang inyong binasang kwento? Pangalawa, bakit tinawag na relihiyosa ang lola ni Rosana? Pangatlo, anong pagsubok sa buhay ang lalong nagpatatag sa paniniwala sa Diyos ng maglola? Pang-apat, paano naipakita ng mga tauhan sa kwento ang matatag na pananalig sa Diyos? At panghuli, anong aral o mensahe sa kwento ang iyong natutunan?
Napakahalaga ng may pananalig sa Diyos sapagkat sa oras ng pagsubok, ang Panginoong Diyos ang ating nagiging sandigan sa lahat ng ating mga suliranin sa buhay. Ang ating buhay ay nagkakaroon ng direksyon dahil sa mga mabubuting gawa sa Diyos. Ang pagmamahal ng ating mahal sa buhay ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang patuloy tayong lumaban sa hamon ng buhay. Walang anumang bagay ang imposible kung tayo ay mananalig sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit ikaw ay bata pa lamang, dapat matutunan mo ng manalig sa makapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos na may likas na kabutihan ng loob sa ating puso. Kailangan lang natin itong linanin at lagi nating tandaan na mayroong Diyos na nagmamahal at handang tumulong sa atin. Ngayon, sagutan natin ang mga sumusunod na gawain. Una, ano-ano ang maaaring gawin sa mga sumusunod na sitwasyon upang maipakita ang ating pananalig sa Diyos? Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Para sa unang bilang, nawala ng hanap buhay ang ama ni Selena dahil sa pandemya. Ulila na sa ama't ina ang magkakapatid na Jessica. Nakatira sila sa kanilang tiyo Berting. Pangatlo, nawala ng bahay ang mag-anak na Santos dahil sa napakalaking sunog na naganap sa kanilang lugar. Pang-apat, pinalaya sa tinitirang apartment sina Aling Jonah dahil hindi sila makapagbayad sa buwan ng renta nito. At pang-lima, dinala sa ospital ang tatay ni Denise dahil nagkaroon ito ng malubhang sakit. Para sa ikalawang gawain, lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng may pananalig sa Diyos at X naman kung hindi. Atin ang isa-isip. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan, isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Ano-ano ang iyong ginawa upang maipadama mo sa iba na ikaw ay tunay na nananalig sa Diyos? At pangalawa, ano-ano ang iyong mga ninanais sa buhay upang magkaroon ng katuparan ang mga hinihiling mo sa Diyos? Atin ang isagawa. Gaano mo kadalas gawin ang mga sumusunod na gawain? Gumawa ng checklist sa iyong kwaderno, katulad ng nasa ibaba, iguhit ang tamang bilang ng bituin sa bawat gawain na nasa checklist. Sundin ang pamantayan sa pagsagot. 3 bituin para sa palagi kong ginagawa, 2 bituin sa paminsan-minsan kong ginagawa, at 1 bituin sa hindi ko ginagawa. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto para sagutan ang gawain. Para sa inyong pangwakas na pagsusulit, isulat kung ang mga sumusunod na pangungusap ay tama o mali. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Para sa inyong karagdagang gawain, sumulat ng talata na binubuo ng 5 pangungusap na nagpapakita ng kahalagahan ng iyong pananalig sa Diyos. Gawin ito sa isang malinis na papel. Mga susi sa pagwawasto.
Maraming salamat mga bata. Sana'y may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam!